Kita lang tayo dun. Good luck, good luck. Bakit ba kailangan natin umalis, kuya? Okay naman tayo dito, ah. Bebeng, kailangan natin gawin to. Pupunta ako sa ibang bansa para mag-training. Siyempre, hindi kita pwede iwan dito, no? Eh, bakit kailangan mo mag-training? Bebeng, kailangan ko mag-training para maging mas magaling na boksingero ang kuya mo. Para manalo sa maraming laban. Sana naiintindihan mo. Ginagawa ko to para sa kinabukasan natin. Alam ba ni Ate Jenna na aalis tayo? Sigurado hindi papayag yun. Hindi ko kailangan ng permiso na Ate Jenna mo. Buhay ko to eh. Kaya desisyon ko masusunod. Kahit dalawa na kami ni Ate Jenna na may ayaw? Oo nga, Pards. Tama yung kapatid mo. Ba't di mo na kayo mag-uusap ni Jenna? Baka mamaya pagkisiyan mo lahat to. Ikaw din. Sinasabi ko na nga ba na andito ka lang eh. Sige na. Sige na rito. Meron dyan. Uwing, libre mo naman akong merienda oh. Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Wow! Shota ba kita? Ayos ka din ah. Ano to ha? Ano to? Aalis kayo? Siguro, sasama na kayo kay Jenna, no? Di ba mayaman na yun? Nakita ko nga yun kanina eh, sa restaurant. Kasama niya yung lolo niyang Koreano. Narinig mo yung Pards? Pagkakataon mo na yun. Punta mo na siya, kuya! Ikaw muna bahala dito. Sige. Good luck, Pards ha! Hindi. Uy, Benjo! Ano ginagawa mo dito? Ano ko sana kung nakita mo si Jenna eh. Eh, dumating siya kanina dito kasama ni Sir Chang. Kaya lang, umalis agad eh. Baka may pinuntahan. Ganun ba? O, sige. Salamat ah. Okay. Ano ang ginagawa mo rito? Aba! Anong masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito? Ha? Hinahanap ko si Benjo. Anong akala mo sa gym namin? Hanap pa na nawawalang boyfriend? Sa iba ka naman storbo. Sasayang mo ng oras ko. Darlene, galing na ako sa boarding house ni na Benjo. Umalis na raw sila ni Bebe. Kailangan namin mag-usap ni Benjo. Nasaan ba siya? Wala siya dito. At kahit alam ko kung nasan siya, hindi ko sasabihin sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil peste ka sa mga pangarap niya. Wala ka nang ginawa kundi hilahin siya pababa. Isa kang malaking buwisit sa buhay ni Benjo. Ang lakas naman ng loob mong magpakita. Pagkatapos ng pagbabastos na ginawa mo sa amin, Sir Changi, si Jenna po ang sadya ko, hindi kayo. bakit? Yayayain mo naman siyang sumama sa'yo? Yayayain mo siyang magpakasal? Ha, ang taas naman ang pangarap mo. Sir, gusto ko lang ho kausapin ang kampo niyo. Yun lang. Bakit ka ba nangingialam sa amin ni Benjo? Alam mo namang wala kang karapatan. Benjo! Iwan mo ko! Benjo! Ano? Ikaw ang walang karapatan! Baka nakakalimutan mo. Nasa teritoryo kita ngayon. Ha? Girlfriend ka lang ni Benjo. Ako, anak ako ng boss niya. Anak ako na nagpapasweldo at bumubuhay sa kanilang magkapatid. Kaya kung merong pang natitirang kahihiyan dyan sa katawan mo, lumayas ka na. Layas. Benjo! Baka gusto mong pahila pa kita sa guard. Sinabi mo umalis ka ni. Alis. Babalikan kita. Go! Umalis ka na. Ate Darlene, narinig ko yung boses ni Ate Jenna. Nandito ba siya?
Na-imagine mo lang yung bebeng. Wala dito, Ate Jenna. Pagkalinawan nga tayo, Benjo. Tutol ako sa relasyon ninyo ng apo ko. Hindi ko hayaan nang makatuluyan niya ay isang katulad mo lang. Hindi kayo bagay bata. Ang agwat ninyo ay parang langit at lupa. Ilagay mo yan sa kokote mong walang laman. Sakit mo magsalita. Sir, nagsisimula pa lang ako. Pero pinapangako ko sa inyo, may mararating ako. Huwag ka nang mangarap ng dilat ang mga mata. Ang isang katulad mo, na walang modo at barumbado, alang mararating sa buhay. Ano? Sasaktan mo ako? Sige! Ipakita mo sa tao kung gaano ka kawalang hiya. Pati matanda, papatulan mo? Itong tandaan. Balang araw, kakainin mo lahat ng pag-iinsulto at paglalait mo sa akin. Tatagumpay ako. Kapag nangyari na yun, babalikan ko kayo.